aking munting bukirin. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood sa akin. Shout out po sa inyong lahat. In advance, ako ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong walang sawang panonood, walang sawang suporta. Ngayon po, halos madalas na ako pumunta dito sa aking bukid, kaya madalas na rin ako mag-video. Kasi hindi nyo na itatanong, at least nakaraos na po yung aking kabiyak sa kanyang matinding karamdaman. Thanks God, at na-surgery na po siya. Ngayon balik tayo dito sa aking pananim. Ako po ay nagsabog ng palay, isang ST25 Vietnam rice, at saka yung bigay ng Department of Agriculture, yung RCEP. Ngayon po, magsasabog ako ng abono. Actually kahapon pa po nagsabog na ako ng isang sakong abono para doon dito sa aking likuran, yung Vietnam rice. Isang sako ang naisabog ko na kahapon. Kaya lang parating na yung ulan, so sabi ko bukas ko na lang itutuloy. Ngayon po itutuloy ko yung maya maya kasi mainit na, alas 12 po ng tanghalin tapat. Maya maya ko isasabog. Pero ang ginawa ko para hindi mabigat, yung isang sako 50 kilos, hinati ko po sa tiga 25 kilos. Kasi po dadalhin ko doon, papasanin ko na kagad para ilagay sa gitna at saka sa dulo, para hindi na ako pabalik-balik kukuha ng abono kapag naubos na yung aking lalagyan. Hello guys, magandang umaga po. Ngayon mag-aabono tayo ng palay, yung broadcast kong palay noon. Kahapon, ito isang sakong ammonium na applyan ko na ng abono, yung Vietnam rice. Ito ngayon, bali dalawang sako ito, hinati-hati ko sa kalahati, 25 kilos, para hindi mabigat. Dadaling ko dun para hindi na ako pabalik-balik. Ayan dyan, bali dalawang sako ang sasabog ko dyan para tumalab kagad ang gagawin ko. Kaya ko maagang sasabugan ng abono para hindi humabol yung damo. Lalaki kagad yung palay, maiwan yung damo. Kasi kung hindi kagad lalaki yung palay, baka matakpan ng damo. Kasi po ano to sabog tanim broadcast, bigay ng RCEP, ng Department of Agriculture. Ang variety niya ay N6 436. Ito naman binili ko sa online, ST25 Vietnam rice. Siguro po magtataka kayo kung napanood yung aking mga nakaraang mga video. Ito pong aking lupain ay pina-script ko, pinababaan ko. Dala ng yung katabi kong lupa, nagkwari sila ng malalim. So nung hindi ko pa pina-script ito, nung nagsabog ako ng palay, nung sibol na yung bunga, pag nagpapatubig ako, sandali lang mawawala yung tubig, pupunta na dun sa quarry. So ang ginawa ko, naisip ko, sabi ko bakit hindi ko quarry o script itong aking lupa para bumaba
Hindi siya gastarol ng tubig. Sandali, gastarol. Ano yun? Parang hindi siya magasta sa tubig. So ngayon, ito po, pinababaan ko ng almost 2 meters ang lalim. Kaya ngayon, hindi na ganong matipid na sa tubig. Tsaka nagpagawa na rin ako ng isa ko pang additional na deep well irrigation para dito sa aking pinagawang pispan. Ito po yung aking pispan. Tingnan nyo. Oh, ayan po. Ayan po yung aking pispan. Ayan. Para additional income habang naghihintay ng paglaki ng palay hanggang sa mani, itong pispan na pwede rin pagkakitaan. Pag-halaga ako ng tilapia. So hinihintay ko lang yung bibigay ng bipar, libreng fingerlings ng tilapia. Ito po yung aking makina, yung patubig. Ayan po, ayan. Kailangan pa dudugtungan ko pa yung tubo na yan para pumunta siya pa doon sa malalim. Kasi medyo malapit siya. Ayan po yung aking abono, hati-hati na. Tapos, ayun, meron din akong irrigation doon sa dulo. Tapos sa taas, hindi ko pina-script yun. Andun yung aking mga puno ng mangga. Tsaka si kuya nagtatanim ng gulay doon sa medyo mataas ng konti. So yun po guys, gusto ko lang i-update sa inyo at ibahagi sa inyo yung aking mga pinagkakabalahan dito sa aking lupain. Kaya ako po nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng nanonood at paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan at kakilala ang aking mga vlog. Nang sa gayon na kahit paano kikita naman tayo sa YouTube. Kasi po di nyo na itatanong, meron na akong pin galing sa YouTube. Kaya lang, kakaunti pa lang ang aking mga viewers. At saka yung mga subscriber ko, kakaunti pa lang. Kaya sana po, tulungan nyo akong maparami yung aking mga subscriber. At nang sa gayon, kapag ako'y sumahod, nais kong itulong sa aking mga kapwa magsasaka. Kung kikita tayo, kahit paano, kahit pambili lang nila ng abono o pesticides. Yun po ang aking hangarin. Maraming salamat po. Hindi pa po ako mag-end, pero ako'y laging nagpapasalamat sa inyo, ang inyong kaibigan sa Dikyakabut Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Maraming salamat po. Patnubayan nawa tayo ng may kapal. Tunghayin niyo po mamaya yung aking pag-aabono. Tara guys, kaya muna tayo. Tanghalian. Ito po yung aking ulam. Sinabawang patola, sawgay hipon. Tsaka meron akong baon na saging maruya. Ayan. Merienda mamaya. Ayan. Merienda mamaya. O, kain na tayo. Kain po tayo.
po guys, konti na lang, isang ano na lang, isang ganito, hindi nagkasya yung dalawang sakong ano, abono. Yan po, tapos na yan. Ay, yung mga sako, ayun, tsaka yun, ayun, apat. So ako iinom muna. Buti na lang meron pang kalahating sako doon sa pickup. Ay, pagod. Yan. Yan ang hirap ng magsasaka. 3-4 na buwan nating aalagaan ng ating palayan. Katapos bibilin ng mga traders, mga middleman. Isang araw lang silang bibili. Halos mas malaki pa yung kikitain nila kaysa sa mga magsasaka. Kaya dapat yung mga traders, mga middleman na yan, hinuhuli, pagbabawalan bumili. Kaya lang, walang choice po yung mga magsasaka. Hindi naman pupunta sa mga bukid, sa mga bukirin na mga magsasaka ang NFA. Although meron silang pondo, meron silang pambili ng sasakyan, kaya lang ayaw nilang mapilat sa araw. Gusto nila palaging nasa aircon. Kaya kung ang gagawin nila, pupunta mismo sa mga bukirin, on the spot bibilhin yung kanina magsasaka, wala pong problema. Kahit natuyo o basa pa, dapat bilhin ng NFA. Kaya yun po ang isang pangunahing problema ng mga magsasaka, yung walang sasakyan. Tapos pag dinala mo pa sa NFA, palakasan pa, sabihin basa, marumi. Kaya hindi po umunlad yung ating magsasaka. Kaya palaging kawawa. Kaya pag ikaw ay magsasaka, isang kahig, isang tuka ka lang. Hindi nila alam na kung walang magsasaka, walang kakainin ng mga tao, walang kakainin kanin. Kaya sana kung pwede lang gawin ng gobyerno natin na pagbawalan ng mga traders, mga namimili, direktang pupunta ang NFA sa mga bukirin o kaya sa mga barangay, maglaan ng schedule. Sa gayon madala ng kahit siguro kuliglig, makahiram yung mga magsasaka para madala yung ani nilang palay. Huwag na dito sa bukid-bukid, sana na lang sa mga barangay. Yun po ang aking hinaing personal bilang isang magsasaka. Maraming salamat po. Sana matagunan ng NFA ang aking hinaing. Salamat po. Yun po. Last natapos na rin. Mahigit na 2 sako po ang nilagay ko dito ng abono dito sa malawak na to. Nakakapagod. At least natapos na. Ngayon parating na yung ulan, eksakto ulan mamaya, madidiligan itong aking in-apply na abono. So yun po, muli ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Mag-ingat po tayo, patnubayan nawa tayo ng pong may kapal. Lahat ng magsasaka, mangingisda, mabuhay tayo. Kung walang magsasaka, walang mangingisda, walang kakainin ng mga tao. Kaya huwag tayong susuko. Kaya pakiusap, NFA, sana pakinggan yung hinaing ng mga magsasaka. Maraming salamat po. Jesus love us. God bless. Bye bye. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, Sadik Yakabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga.